Malamang narinig mo na ang fuel crisis ngayon sa Rusya, dulot ng kampanya ng malalayuang pag-atake ng Ukraine para sirain ang bawat oil refinery na maabot ng mga drone nito. Gayunpaman, mas malala pa ang problema kaysa sa inaakala. Ito ang pinakamalalang krisis na hinarap ng Kremlin mula simula ng pananakop sa estruktura at politika. Sa estruktura, tinitingnan natin ang nakakagulat na dituwirang masamang epekto ng digmaan sa Iran. Sa politika, ang mga palatandaan tulad nito ay lalo pang nakakabahala para sa mga autokratikong rehimen habang sinusubukan nilang pigilan ang kanilang mga mamamayan na magdulot ng gulo. Mahalagang maintindihan ang nangyayari sa Kremlin para maunawaan din ang epekto nito sa araw-araw mong buhay at kung ano ang posibleng mangyari sa Capitol Hill sa loob ng wala pang 4 na buwan. Sa simula ng Marso, nagsimula ang digmaan sa Iran at ang pagsasara ng Strait of Hormuz ay nagdulot ng matinding epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Tumaas ang presyo ng krudong langis dahil mga 20% ng pandaigdigang kalakal na dinadala sa dagat ay naipit sa loob ng gulpo. Kung titingnan ng mas malawak na mundo na nasa digmaan, ang malinaw na epekto nito ay ang Kremlin na nakatanggap ng milagrosong tulong para makaligtas. Malaki na ang epekto ng pananakop sa Ukraine sa federal na budget ng Rusya at napakasama ng tiempo. Dahil sa iba't ibang salik, nakamit ng Ukraine ang unang malinaw na pag-abante sa larangan ng labanan matapos ang maraming taon. Karamihan ng pondo ng Rusya para sa digmaan ay galing sa kita sa pag-export ng enerhiya. Ang digmaan sa Iran ay posibleng mapataas ng kita ng Kremlin, kaya mas mapapabilis ang produksyon ng armas at pantas ng alok ng kontrata sa mga potensyal na recruit. Mas maraming tao at kagamitan ang mag-aayos ng sitwasyon sa frontline. Maaring subukan ng Ukraine na bawasan ang pinsala sa pag-atake sa mga terminal ng pag-export ng langis ng Russia at shadow fleet ng oil tanker. Pero mas masama pa rin ang kalalabasan kaysa kapag regular ang presyo ng langis. Totoo, nangyari na ang mga pangamba sa biglang malaking kita ng Kremlin. Habang binibilang ng Kremlin ang ruble nito, nagsimula ang pangalawang krisis na sa paraang kabalintunaan ay bahagyang dulot din ng Iran War. Totoo, may krisis sa gasolina para sa mga mamimili sa Rusya, mahirap makahanap ng gasolina at diesel at mahal pa kung meron man. Ang pangunahing kredito ay dapat ibigay sa Ukraina. Iyan ang nangyayari kapag ang mga malalayuang pag-atake ay nagpapahinto ng 1/4 hanggang 1/4 ng kapasidad ng refinery ng Rusya. Gayunpaman, may ilang problema ng Rusya na nag-ugat sa kipot ng Hormuz. Habang abala ang lahat sa pagsasara ng kipot na humaharang sa galaw ng krudong langis, sinamantala ng Iran ang pagkakataon para takihin ang mga refinery sa Saudi Arabia, UAE, Bahrain at Kuwait. Bagaman hindi kasing lala ng pinsala rito kaysa sa Rusya, nagdulot pa rin ito ng pagkaantala sa riyon. Lalong lumala ang sitwasyon dahil napilitan ang mga kumpanyang nagpoproseso ng langis na magpasya kung paano tutugon sa krisis. May expiration date ang gasolina. Kaya maraming refinery ang nagsara dahil sa hindi tiyak ang sitwasyon sa kipot at ayaw nilang gumastos sa pag-refine ng gasolinang masasayang lang. Hindi madali ang desisyong ito. Kapag isinara na, maaring abutin ng ilang linggo bago muling mapatakbo ang mga ito, kaya hindi agad makakarespond ang mga negosyo sa tensyong laging may alinlangan kung matutuloy ba o hindi sa pagitan ni Trump at Tehran. Nagsimula nang magmadali ang matatapang na kapitan na ipadaan ang kanilang krudong langis sa Hormuz matapos magsimula ang tigil putukan. Samantala, ang gasolina ay hindi pa rin maipadala. Makikita mo kung paano nagsimulang gumawa ng mga hakbang ang Rusya bilang tugon. Ipinagbawal ng Kremlin ang export ng diesel sa Hulyo para mapanatili ang presyo sa bansa at pigilan ang mga kumpanya sa pagsasamantala ng mataas na presyo sa ibang bansa. Hindi ito unang beses ng Kremlin sumubok ng ganito at malamang hindi rin huli. Sa kabutihang palad, malawak na natalakay ang istoryang ito sa iba't ibang panig ng politika. Ngunit nakakaiba-iba ang paglalarawan ng istorya depende sa pinagmulan. Ipinakita ng mga outlet na may pagkiling sa kaliwa ang anunsyo bilang patunay na epektibo ang kampanya ng Ukraine sa kanilang mga pag-atake. Itinampok ito ng mga right-leaning outlet bilang pamamahala sa krisis at pantutok sa implasyon. Alam ko ito dahil sa bumalik na sponsor ng video natin ngayon, ang Ground News. Para sa mga kwentong hindi gaanong malawak ang pagtalakay, may blind spot feature ang Ground News na nagpapakita ng mga kwentong napapabayaan ng isang panig ng politika. Madaling paraan ito para masiguradong hindi ka nasa partisan bubble.
pumunta sa ground.news/linesonmaps o i-scan ang QR code sa screen para makakuha ng 40% diskwento sa Vantage Plan at ma-access ang lahat ng tampok nito at iba pa. Maraming salamat ulit sa Ground News sa suporta sa video natin ngayon. Ngayon, sa isang simpleng mundo, malulutas sana ng Rusya ang fuel crisis nila sa pamamagitan ng pag-aangkat ng mas maraming fuel mula sa ibang bansa. Kung ganun lang sana kasimple. Una, may issue na kinakaharap ng lahat na yon, ang crack spread. At bago mo kahirapan, iyan talaga ang tawag doon. Malamang narinig mo na ang dalawang benchmark na presyo ng enerhiya sa balita. Ang presyo ng isang bariles ng krudong langis at ang presyo ng kung ano mga unit ng gasolina sa inyong reyon. Sorry rin sa mga mas gusto itong tawaging petrol. Ang crack spread ay ang diferensya ng dalawa, parehong sinusukat kada bariles at tandaan na ang krudong langis ay hinahati din sa diesel. Ito ay dahil binabasag ng mga refinery ang komplikadong hydrocarbon sa krudong langis para maging mas simpleng produktong magagamit natin. Samantala, nagkakaroon ka ng pagkakaiba ng presyo sa pagitan nila. Kaya naman nagkakaroon ng kakaibang pangalan na crack spread. Mas mahal ang mga produktong pinino dahil may dagdag halaga. Gayunpaman, pabago-bago ang crack spread dahil magkaiba ang galaw ng supply at demand ng krudo at gasolina. Ang lapad ng crack spread ang nagsasabi kung gaano kalaki ang bahagi ng kita na napupunta sa mga refinerya. Sa bisperas ng digmaan, ang crack spread ay $28 at 55 sentimo. Sa kasalukuyan, ito ay $62 at 22 sentimo, pinakamataas sa kasaysayan. Kapag kulang ang supply ng krudo kumpara sa kapasidad ng mga refinerya, ang presyo ng krudo at ang demand ng mga mamimili ang nagtutulak sa huling presyo ng gasolina para sa mga mamimili. Kailangan magpresyo ng mas mababa kaysa sa iba ang bawat refinerya para makakuha ng produkto. Ang crack spread na nakikita natin pagkatapos ay nagpapakita kung paano kailangan mabawi ng mga refinerya ang kanilang mga gastos. Kung marami namang krudo pero konti ang refinerya, ang presyo ay dikta ng demand ng mamimili. Nagpapababaan ng presyo ang mga supplier ng krudo para makabenta sa merkado. Hindi na ipapasa sa mga mamimili ang natitipid dahil handa pa rin silang bumili gaya ng dati, kaya wala ring dahilan para maging mas kompetitibo ang mga refinerya. Ngayon, nasa ganitong sitwasyon tayo. Kahit may drama sa gulpo, dumami pa rin ang supply ng nakaimbak na krudo. Samantala, bumaba ang supply ng nakaimbak na gasolina. Kaya sobrang crudo natin, lalo na base sa kapasidad ng mga refinery. Malaki ang crack spread dahil kontrolado ng refinery ang merkado. Dahil hindi gumagana ang maraming refinery, mataas pa rin ang presyo ng gasolina sa mga istasyon. Para sa kapayapaan ng isip mo habang nanonood ng balita, huwag mo na lang pansinin ang presyo ng krudong langis. Mahalaga rin ito sa inaharap pero sa ngayon ay hindi, kahit na ito pa rin ang sentro ng karamihan sa mga balita sa media. Hindi mahalaga sa iyo ang impormasyong yan, maliban kung may-ari ka ng refinery, mahilig ka sa crack spread at kumikita ka ng malalaking di inaasahang tubo. Baka nagtataka ka kung bakit hindi nag-uunahan magtayo ng mas maraming refinery ang mga negosyo. May biglang kita na pwedeng makuha. Ano sila? Tanga? Ang problema, napakalaki ng kapital na kailangan para magtayo ng refinery. Baka kailangan mo ng $10 bilyong at ilang taong konstruksyon para mapatakbo ito. Dahil dito, inaabot ng dekada bago maging kumikita ang isa sa kanila. Sa bahaging ito ng pandigdigang ekonomiya, ang digmaan sa Iran ay tila maliit na aberya lang. Bumagal ang paggamit ng gasolina dahil sa mas mataas na fuel efficiency at pagdami ng dekuryenteng sasakyan. Dagdag pa ang pandemya na nagdulot ng work from home setup sa marami kaya tila mahina ang demand. Walang kumpanya ng langis na nais malugi ng bilyon-bilyong dolyar dahil hindi nila nabasa ang direksyon ng hangin. Mahigit isang dekada nang may banta ng krisis sa kakulangan ng fuel ang mundo at ngayon lang natin ito nararanasan. Kaya naman, bawat refinery na maari mag-operate ngayon ay nag-ooperate na ngayon. Pero hindi pa rin ito sapat. May ilan na kailangang sumailalim sa regular na maintenance. Ang ilan sa Rusya ay kailangang mag-maintenance ayon sa utos ng Ukraine. May ilan na iwan sa kabila ng Hormuz at nalilito rin sa ginagawa ni Trump doon. Hindi agad mawawala ang problemang ito at labis na nag-aalala ang mga Republican sa Kongreso.
Ang mataas na presyo ng enerhiya at mataas na antas ng implasyon ay hindi kailanman magandang balita para sa kasalukuyang namumunong partido. Maliban kung may paraan na maresolba agad ito bago Nobyembre, mukhang malamang na magkaroon ng malaking panalo ang mga demokratiko. Oo, dapat mas marami ng refinery ang magbubukas noon at bababa na rin ang demand sa gasolina. Maaaring huli na ang lahat pagdating ng panahong yon. Sige, balik tayo sa Rusya dahil mas malala pa ang problema doon. Para sa mga nakatira sa normal at episyenteng pamilihan, madali lang ang solusyon sa kakulangan sa fuel sa Rusya. Itigil ang rasyon. Itigil ang pagigigpit na pinapayagan lang ang mga plaka na may even o odd numbers sa even o odd na araw ng kalendaryo. Bumili ng mas maraming langis sa pandigdigang pamilihan at hayaan ng supply na tugunan ang demand. Kung ganun lang sana kasimple. Marami pang hadlang na kinaharap ang Rusya. Una, kakaunti lang ang mga bansang pwedeng lapitan ng Moscow dito. Hindi nito napipigilan ang mga nasa Kremlin na sumubok pa rin at bahagyang nakatutulong ang Belarus, Kazakhstan at India. Kulang din ang supply ng Belarus at Kazakhstan at pareho silang may isyung pampolitika ukol sa mataas na presyo ng gas. Sa kabilang banda, hindi pa rin ang merkado ng mamimili ang nagdidikta kung saan napupunta ang gasolina sa pamamagitan ng mga mekanismo ng pagpepresyo. Mas interesante ang India, lalo na't kabalintunan ng Russia ay tumatanggap ng mga produktong gawa mula sa krudong langis na sila rin ang nagpadala sa India. Hindi mo pwedeng basta ilagay ang langis sa tanker at ihatid sa St. Petersburg. Kailangan mo ng mga espesyal na terminal ng langis na wala masyado ang Russia. At bakit na ba makakaroon sila nito? Kaya nitong gumawa ng lahat ng gasolina na kailangan nito para sa sarili nito. Noong pinapayagan pa ng Ukraine ang Russia gawin yon. Mas mahirap pa, hindi madaling maitayo ng Russia ang infrastruktura. Ang mga taong karaniwang gumagawa nito ay abala rin ngayon sa pag-aayos ng pinsalang dulot ng Ukraine sa mga terminal ng langis at gas. Mas malala pa ang problema sa Crimea. Hininto ng Russia ang pagdadala ng maraming gasolina sa Crimean Bridge dahil natatakot silang atakihin ito ng low-powered drone ng Ukraine na pwedeng magdulot ng malaking pagsabog. Isa pang opsyon ang pagpapatakbo ng truck sa Azov Ring, ngunit ginagawang hindi madaanan ng Ukraine ang mga kalsadang yon sa pamamagitan ng mga drone strike mula sa katamtamang layo. Mabuti na lang may ruta pa sa dagat para magdala ng supply. Teka, huwag na pala. Kung ikaw si Putin na yon, malamang nalulungkot ka sa mga narinig mo sa video na ito. Kung ganoon, maupo ka na lang dahil ito na siguro ang pinakamasamang krisis pampolitika na mararanasan mo. Napag-usapan na natin ito ng maraming beses, ngunit ang pangunahing problema ng nais magimagsik laban sa autokratikong gobyerno ay ang hindi nila alam kung nag-iisa lang ba sila. Talagang napakasamang ideya na subukang harapin ang mga puwersa ng seguridad maliban na lang kung sobrang laki ng kilusan na pati ang mga puwersa ng seguridad ay mag-aalala na rin para sa kanilang sariling kaligtasan kapag sinubukan nilang harapin ang mga nagpoprotesta. Dahil dito, ang mga autokratikong gobyerno ay nagsasagawa ng mga meta-level na kampanya ng disinformasyon. Hindi sila gaanong nag-aalala kung gusto mo ang gobyerno o hindi. Mahirap kontrolin yon. Mas pinagbubutihan nila ang pagsisikap na kumbinsin kang kontento ang iba sa trabaho ng gobyerno. Madaling manipulahin yon at epektibo ring pumigil sa'yo lumabas sa kalsada. Tingnan ang Great Firewall of China para makita ang mga prinsipyong ito sa aktwal. Ngayon, isipin mo ito sa usapin ng presyo ng gasolina. Anong nakikita mo dito? Ito ba ay isang bagay na nagpapasaya sa'yo? Malamang hindi. Pero ito ay isang bagay na kailangang ipaskil ng mga gasolinahan dahil ito ay presyo na kailangang malaman ng mga mamimili. Masama rin ito para sa mga diktador. Hindi lang ito karatula na nakakainis. Isa itong karatula na nagpapagalit din sa lahat ng iba pa. Karatula ito na alam mong nakikita ng lahat kaya alam mong galit din sila. Walang tahimik na pagsunod dito, hindi ka lang mananahimik sa inis mo dahil hindi ka sigurado kung may tutol sa'yo sa politika. Apektado ng mataas na presyo ang lahat at kitang-kita ito sa mga karatula sa buong lungsod. Iyan ang dahilan kung bakit ito ang pinakamalaking krisis ng Kremlin mula simula ng digmaan. Noong nagkaroon ng matinding reaksyon sa mobilisasyon noong taglagas ng 2022, nagawang bawiin ng Kremlin ng pulisya bilang simpleng hakbang. Walang mahika o madaliang solusyon sa problema sa gasolina dito.
Dapat may pinagmulan ito at ang gasolinahan na nagkukunwaring bansa ay hindi na rin kayang angkinin ang dating titulo. Walang madaling solusyon dito. Kailangang tiisin ito ng Kremlin hanggang bumuti ang pandigdigang merkado ng gasolina o makahanap ng paraan ng Russia para protektahan ang sariling supply. At mukhang wala sa mga iyon ang mangyayari sa ngayon. Maaring subukang kumbinsihin ng Russia ang Iran na luwagan ang kontrol sa Strait of Hormuz pero hindi kontrolado ng Kremlin ang kakayahan ng Iran sa pakikipagtawaran. Ang kipot ng Hormuz ang may hawak noon. Maaring subukan ng Russia na humingi ng mas maraming produktong petrolyo sa iba pang kaalyado. Pero lahat sila ay mga autokratikong gobyerno at pare-pareho silang nag-aalala sa parehong problema na kinakaharap ni Putin. Mas kontrolado nila ang sitwasyon. Hindi ibig sabihin nito na babagsak agad si Putin, kaya pakiusap, tanggapin nyo lang ng mahinahon ang krisis sa Kremlin. Pero isa itong problema na kailangang mas solusyonan. Kung hindi, dun din ito mauuwi. Salamat ulit sa Ground News sa pag-sponsor ng video natin ngayon. Pumunta sa ground.news/linesonmaps o iskan ang QR code sa screen para makakuha ng 40% diskwento sa Vantage Plan. At kung nagustuhan mo ang video natin na yon, paki-like, share at subscribe at magkikita tayo sa susunod. Ingat ka lagi!